Magandang buhay po ulit sa inyo mga kapatid. Lalo na sa mga kapatid nating seaman na kasalukuyang naglalayag ngayon sa gitna ng karagatan. Naway lagi kayong may maayos na panahon at kalmadang dagat. Sa vlog na ito, tuturo ko po yung paano gumawa ng ice splice sa isang lubid. Kung paano ba ang splicing. Basic seamanship na ito naman tinuro rin sa akin nung bago pa lang din ako nagbabarko. So sana may matutunan kayo sa paano pag-i-splice ng lubid at magamit nyo ito sa pagsampan nyo ng barko, lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lamang magbarko. Splicing po muna tayo ngayon. Kaya kakaiba itong lubid na to. Kasi apat ang strand niya. Usually 3 lang. So gagawa tayo ng ice splice. Madali lang din naman sundan. So kailangan lang hiwa-hiwala yung pag nagsimula kayo maggawa ng eye. So kailangan ito ay itututok nyo rito. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, itong strand na to, yan, hindi ko alam kung ano nakikita nyo. Yung strand na yan, yan yung umiipit sa 3. So yan ang kailangan laging nandito nakatutok. Yan. Tapos twist nyo lang yan. Twist nyo to. Yan. Twist nyo para pumuka. Tapos kukuha kayo ng isang butas dyan. At ipapasok nyo itong yung sinasabi ko isang strand. Okay. Pasok nyo galing sa ilalim pataas. At kung mapapansin nyo, na-block na siya. See? Ayan. Na-block na siya, naipit na siya. So pagkatapos niyan, iipitin siya ng 2 strand dito. Tsaka kauli ngayon, kukuha ng isa para naman dito sa susunod. So dito siya dadaan. Teka lang, tutok natin. Tatapat ko sa sa lubid para makita nyo. So, nailusot na natin tong isa. Ito naman ang pangalawa. So, since na naipit siya ng 2, naipit na siya dito ng 2, ang kukunin na natin ay itong isa dito. So, itong pangalawa, ilulusot lang natin doon. Atake natin pataas. Isahin lang natin. Isahin lang. So, mapapansin nyo, nasa gitna siya ng bawat ipit. Kuha. Yan. So, ito naman pangatlo. Hanapin nyo yan. So, ito siya, since naipit niya to, dito tayo ngayon kukuha sa dalawa. Dito ngayon siya lulusot. Okay, sa inyo lang. Actually, itong lubid na to parang wire. Kasi wire merong yung sling wire, merong lubid yun sa gitna. Pag napunta tayo sa barko, tuturo din natin yung splicing ng wire. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hanapin nyo ngayon to, andito. Ito siya ngayon, nagtatago. At doon siya kasi sa pinaglusutan. Kailangan lang hindi magdodoble. Kailangan hindi magdodoble ang bawat strand. Ibig sabihin, hindi siya magsasama.
tama yung ginagawa nyo pagka hiwa-hiwalay. Pag napansin nyo, pag tinisan yung ganyan, hiwa-hiwalay yung ano, hiwa-hiwalay ang strand. Tas ganun uli, susundan nyo lang din uli. Design natin. So kung dito tayo nagsimula, kukunin natin siya dito siya lulusot. Kakain siya ng isang strand. Magpapatong-patong lang din siya. Basta ang key lang, hindi magsasama yung dalawang strand. Pag nagsama yung dalawang strand, ibig sabihin may mali na sa pinasukan. Medyo mabusisi lang to dahil apat na strand kasi siya. Usually tatlo lang talaga. So basta hindi lang siya magpapatong, hindi lang siya magsasama, ibig sabihin no, nasa tamang way pa kayo. Basta hindi magsasama yung dalawang strand sa isang butas. Ayan. Kunin natin to. Wala kung nakikita nyo dyan. Ayan. Oh, so kung mapapansin nyo, ganito na kinalalabasan. Diba? Patong-patong lang siya na ano. So kunin pa natin tong isa. So ito medyo sisikip siya kasi dito siya ngayon papasok. So kung mapapansin nyo, hiwa-hiwalay pa rin. Ganito lang lagi ang pattern. Kailangan lang hiwa-hiwalay lagi. Na hindi siya magsasama sa isang butas. Hindi pwedeng magdalawang ganito. Hindi pwede. So, kailangan hiwa-hiwalay siya. Tapos tuloy nyo lang siya. Lakta uli ng isang strand, lusot. Tapos etong pangalawa, ganun din. Lusot nyo lang din. Hanapin nyo lang yung pinaka butas niya na hindi siya magsasama na dalawa. So kung mapapansin nyo, eto, naipasok na natin to. So nasaan na yung isa na dapat napasukan nito? So eto, laging medyo ang mahigpit lang is yung panghuli. Yan. So yun pa rin yung pinaka pattern na ito. Ayan, basta hiwa-hiwalay lang lagi ang strand. Yan, para may eye na kayo. So mapapansin nyo, napatong-patong lang din siya. So, ayan. Kung sa sling wire pa to, pinupukpok to ng ano. Pinupukpok namin ng maso to. Tapos meron kami ginagamit na marlin spike. Tapos ito naman yung kalalabasan niya, yung dulo niya. No? Ibig sabihin nasa saktong way lang din kayo. Yeah. Tuloy lang natin hanggang sa ubos yung strand. Pasok lang natin dyan. Ito rin yung ano, kumbaga isa sa basic seamanship na kailangan matutunan din ng ano,
ng mga bago sumasampa ng barko. Actually sa school tinuturo na to splicing. Ano. Ayan. So meron na kayong eye. Ayan. Ito pinuputol to kasi ibang klaseng ano na ito, lubid na to. Dahil meron siyang palaman, kumbaga tinatag na may palaman sa gitna. Parang style siya ng ano, ng sling wire. So may sobra pa. Kaya pa ng siguro mga 2 lusot pa to. So kapag naumpisahan nyo na, pagkatama yung lusot nyo hanggang katapusan, yun na yun. Susundan nyo na lang din. Lagi lang sa umpisa lang, lagi nagkakaroon ng problema. Pagka mali na yung sinimulan mo, mali na lahat ang kalalabasan. So, yung iba tulad niyan, ang ginagawa, turo din sa akin ng mga nakasama ko sa barko. Pag gusto mo nung isang linya lang na yung pinakadulo, para hindi siya yung nakaumbok pagka natapos. So, ililinya mo lang din siya ng ganyan. Para yung pinakadulo niya is parang naka-triangle. Hindi siya nakaumbok na sama-sama. So, kunin lang din natin to. Pasok natin. Umabot pa. Hindi naabot yung isang strand. Tingnan natin. Kung mapapansin nyo, itong strand na to, dapat nandito siya. Try natin kung papasok pa siya doon. Para, yung pa. So, kung mapapansin nyo, ayan, puputulin nyo na ngayon siya. Tapos, susunugin nyo siya ng susunugin nyo siya ng lighter para pumantay na siya dito. Ayan, naputol na natin. So, normally, aanin lang ng yan. Para lang masunog siya. At, yun. Ayan. So, meron na tayong eye splice. Ayan na mga kapatid. Ito na yung eye splice natin. Ayan. So, mga basic seamanship na dapat kailangan malaman din ng mga AB natin, ng mga kadete, ng mga bagong sasampa. Actually, practice lang din talaga. Matagal ko na rin di nagagawa, pero once na nasa sistema mo na siya, madali mo na siyang matatandaan once na sinimula mo na uli. So, maraming pong salamat sa panonood. Naway may natutunan po kayo sa ating pag-i-splice. Try nyo po gawin yan sa bahay, kahit po sa mga hindi seaman. Mahalaga rin po na may alam. Kung may natutunan po kayo sa video na to at sa tingin nyo po informative ito, please subscribe po, like and share, at mag-comment na rin po kayo sa baba para kung ano man yung mga katanungan nyo ay masagot po natin yan. Click the bell button na rin po para ma-notify kayo sa mga videos ko pa na gagawin. Always remember that knowledge has no value unless you use it and share it.